Ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ikatlong kabanata ng Lucas, ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Anas at Caifás ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Pinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya ay nangaral, "Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang liko-liko at patag ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang magbabala sa inyo upang tumakas sa puot ng darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo at huwag ninyong sabihing mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa may nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." Tinanong siya ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya sa kanila, "Sino mang mayroong 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain." Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin," tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawan, "At kami po naman, ano ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong kukuha ng pera kanino man, ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatuwirang paratang, at masihan kayo sa inyong mga sweldo." Sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo, at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, "Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa'y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Si Herodes naman na pinuno ng Galilea ay pinagsabihan din ni Juan dahil kinakasama niya ang kanyang hipag na si Herodias, at dahil sa iba pang kasamaang ginagawa nito. Dahil dito'y ipinabilanggo ni Herodes si Juan, at ito'y nadagdag pa sa mga kasalanan ni Herodes. Binautismuhan si Jesus. Nang nabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Magta-30 taon na si Jesus nang siya'y nagsimulang mangaral. Ipinapalagay ng mga tao na siya'y anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Eli na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi na anak ni Melki. At si Melki naman ay anak ni Hanay na anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Matatias na anak ni Amos. Si Amos ay anak ni Nahum na anak ni Isli. Si Isli ay anak ni Nagay, anak ni Maat na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Simi na anak ni Joseph.
Si Jusek ay anak ni Huda, na anak ni Juanan. At si Juanan ay anak ni Risa, na anak ni Zerubabel, anak ni Salatiel, na anak ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki, na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kusam, na anak ni Elmadam, na anak ni Er. Si Er ay anak ni Josue, na anak ni Eliezer, anak ni Jorem, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Simeon, na anak ni Juda. Si Juda ay anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Junam, na anak ni Eliakim, na anak ni Milia. Si Milia ay anak ni Mina at anak ni Matata, anak ni Natam, na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse, na anak ni Obed. At si Obed ay anak naman ni Boaz. Si Boaz ay anak ni Salmon, na anak ni Naason, anak ni Abinadab, na anak ni Admin. Si Admin ay anak ni Arni at anak ni Isrom, na anak ni Fares. Si Fares ay anak ni Juda, na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac, na anak ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tira, na anak ni Nahor. Si Nahor ay anak ni Sirog, na anak ni Roe, na anak ni Pileg. At si Pileg ay anak ni Eber, na anak ni Sala. Si Sala ay anak ni Kainan, na anak ni Arphaxad, na anak ni Shem. Si Shem ay anak ni Noe at anak ni Lamik, na anak ni Mitasolim, anak ni Jared, na anak ni Mihalalel, na anak ni Kinan. Si Kinan ay anak ni Enos at anak ni Set. At si Set ay anak ni Adan, na anak ng Diyos.